Good morning. Happy Sabbath. Unang-una, nagpasalamat ako sa yung mga women. Ang ganda ng yung mga dinig. Ganda pa rin yung mensahe ng kanta. Um, I'm only human. Uh, Sabi doon, Jesus, Panginoon, bigyan mo ako ng strength, yung lakas sa lahat ng aking gagawin sa araw-araw na gagawin. Habang pinakinggan ko yung kanta niyo, yung mga boses niyo, maganda na yung kunting na lang, kunting hilot na lang, maganda na talaga yung pagkaano ninyo. Ano lang, kulang lang sa magtuturo. Si Sister anong pangalan nito? Pwede magturo yan, magaling kumanta yan. Kunting lang, kunting yung lang sa boses, yung blending, yung pagkahiwalay. Yun. Sa hindi pa ako pupunta sa leksyon naming dadalhin, nais ko munang i-share yung nangyari sa akin kaninang umaga. Muntik na akong hindi makarating dito sa simbahan dahil may pagsubok talaga. Yung ulan, nagdala ng yung hindi pala yung nagdala ng pagsubok kasi yung daan namin doon hindi simentado. Tapos nung mga nakaraang araw grader, tapos hindi tinampakan ng mga bato, kaya pag nung kagabi umulan, grabe ang putik. So kanina papunta na ako dito, doon sa unahan pa lang, nakita ko na yung tricycle na hindi na makaahon. Nasa gitna pa naman. Paano ako makalabas nito? Nasa gitna yung tricycle, di na makaahon. So putik, grabe ang putik. Parang palayan yung daanan. So naisip ko, parang may ibang daan dito na papuntang yung alam niyo yung patong-patong. Yun. Parang may ibang daan dito sa sa malapit pa sa amin. So sinubukan ko, yung daan na yun, daanan siya ng motor at tricycle, pero hindi madalas na dinadaanan para medyo may damo-damo pa. Doon ako dumaan. Talagang binigyan talaga ako ng Panginoon ng solusyon ba? Paraan para makarating ako dito sa simbahan. Yun, dumaan ako doon. Medyo maputik din, pero kaya na ng motor. Kaya yung motor ko, parang nag-araro. Tignan mo yung gulong dyan, puno ng putik. Yung sapatos ko, puno ng putik. Kasi yung putik, tumatalsik Hanggang dito yung putik sa pantalon. Akin na lang nilinis kanina pagdating ko dyan. Kaya, purihin pa rin ng Panginoon na pinaparating pa rin niya ako dito para makapaghatid ng mensahe sa inyo. Amen. Aking dadalhin na mensahe, pinamagatan ko ito ng pagpipigil. Kung sa English ay temperance. Sa binasa ng ating kapatid sa Galatia 5:22-23. Sabi dito, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. 23, kaamuhan, pagpipigil.
laban sa mga bagay sa walang kautusan. Andito talaga yung itong pagpipigil ay kailangan talaga nating magawa ito sa sarili natin bilang mananampalataya. Itong pagpipigil na to, ito ang gagawin natin sa ating sarili pagka kailangan nating disiplinahin yung ating sarili. Ang disiplina na ating gagawin yung pagpipigil sa ating sarili sa lahat ng bagay. Kahit anong bagay niyan, kahit sa ating pananalita, kailangan nating pigilan. Kasi yung salita natin minsan, hindi natin alam na nakasakit na pala tayo sa ating kapwa. Minsan, biro lang sa atin, pero sa ating kapwa, masakit na pala. Merong ganun na sitwasyon, yung biro lang, tapos masakit na pala sa kanila. Kaya, dapat nating pigilan. At yung hindi lang sa pananalita, kundi pati na rin sa ating pagkain, na alam natin na nakakasama sa ating katawan, tapos kakainin pa rin natin, hindi na maganda yan. Katulad nung may nakilala akong isang tao, nagkasakit siya ng diabetes. Pinagbawalan siya ng matamis. Gustong-gusto niyang kumain ng ice cream. Hindi niya mapigilan yung sarili niya. Talagang kumakain pa rin siya. Dapat sa sarili natin, meron tayong disiplina na kailangan pigilan natin ating sarili na sa lahat ng bagay sa ating gagawin. Kasi ang ating sa ating pananampalataya, para din itong sumasali tayo ng laro na gusto nating manalo o makuha yung premyo. Kailangan ang isang manlalaro, meron yan silang disiplina sa kanilang sarili para manalo sila. Kasi yung mga manlalaro na yan, kapag walang disiplina sa sarili nila, hindi sila mananalo. Kasi katulad nung halimbawa natin si Manny Pacquiao, nagtitraini siya, bago siya lumaban, nagtitraini siya. Nakikita ko, pinapalo niya yung katawan niya, sinasaktan niya, nagda-diet siya. Lahat ng bagay, talagang disiplinado siya. Kailangan talaga, meron tayong disiplina para maabot natin yung ating, para makamit natin yung pagkapanalo natin. Ano ang ugali ng isang matagumpay sa pakikipagkompetensya sa iba? Ito yung pakikipagkompetensya sa iba, yung manlalaro na lumalaban, meron silang ugali sa kanilang sarili na talagang dinidisiplina nila. Ang sabi dito, ang bawat isa na manlalaro sa mga palaruan ay mapagpigil. Mapagpigil talaga sila para yun ang tawag nito yung gagawin talaga nila na para manalo, yung mithi na gusto nilang manalo,
meron talaga silang sariling disiplina, yung pagpipigil nga sa lahat ng bagay. Ano mang gagawin natin, kailangan meron tayong pagpipigil. Sa pangatlong tanong, sa pagtakbo sa Kristiyanong takbuhan, ano ang sinasabi ni Paul na ginawa niya sa iba upang maging matagumpay? Mababasa natin dito sa 1 Corinto 9:27 na sabi dito, ngunit hinampas ko ang aking katawan at aking sinupil o disiplina. Talagang kailangan talaga natin na magkaroon ng disiplina sa ating sarili para makuha natin yung ating tagumpay o pagkapanalo na makapunta sa langit. Sabi pa dito, baka sakali sa anumang paraan, pagka pangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil na hindi ako karapat-dapat sumali sa laro o laban. O, ang sabi ni Apostol Paul na pagka hindi niya disiplina yung sarili niya, baka daw siya ay itakwil na hindi karapat-dapat sumali. Ganon din sa ating pananampalataya yan. Pagka wala tayong disiplina sa ating sarili, baka tayo ay itakwil na hindi karapat-dapat mapunta sa ating paroroonan. Pang-apat, ano ang epekto ng kawalan ng pagpipigil? Dito na tayo sa kawalan ng pagpipigil sa Proverbio 23:29. Sinong may hinanakit? Ano bang ibang words ng hinanakit? Yung, di ba, may hinanakit ka sa iyong kapwa. Yun ang may tinatago kang ganyan, sama ng loob, tapos yun ang epekto ng kawalan ng pagpipigil. Pagka wala ka talagang pagpipigil, andyan talaga yung sama ng loob sa iyo ng iyong kapwa. Sinong may kapanglawan, yung sa Bisaya ay kasubo, yung nasubo ka, yung may galit ka sa iyong kapwa din, yung kasubo, yung nasubo ba, kanang naguol, nawala ang imuhang partner, nawala ang imuhang kuan, yun anak ito kanang nakay mura o oo, dinaramdam na kalungkutan. Yun ang resulta ng walang pagpipigil sa sarili. Sinong may pakikipagtalo? Yun, yung nakikipagtalo ka sa iyong kapwa, sa iyong kapitbahay, sa iyong asawa, sa iyong anak, kahit sino, basta nakikipagtalo. Yun ang epekto ng kawalan ng pagpipigil. At sino ang may sa Bisaya pagpagulbol, sa Tagalog yun? Pagreklamo. Sa halimbawa, may sa trabaho,
na nagpagulbul ka kay gamay ra imo ang sweldo. Oo. Diba? Yun na. So, yun ang isa rin sa walang pagpipigil sa sarili. Sino ang may sugat na walang kadahilanan? Sino ang mga may maningas na mata? Ito na yung yung mga umiinom ng mga nakakalasing na inumin. Ito lahat, mga kapatid, ito yung resulta o epekto ng kawalan ng pagpipigil. Dahil ang ating ang pagpipigil ay bunga ito ng espiritu kasama ang pag-ibig, katuwaan. Pagka may pag-ibig tayo sa kapwa natin, makikita natin na yun ay bunga ng espiritu. Yun nga ang dapat nating tandaan sa ating pananampalataya ay i-apply natin sa ating buhay na ating disiplinahin ang ating sarili talaga. Kailangan nating may disiplina para makuha natin yung premyo na hinahangad natin na isang corona na hindi nasisira. Kasi yung mga atleta dito sa lupa, yung ninanais nilang corona ay nasisira. Sa ating mga mananampalataya, ang ating gusto makuha na corona ay yung hindi nasisira. Yung panghabang buhay na corona na walang pagkasira. Yun ang dapat nating gawin. Hindi natin kalimutan yun. Sa sarili ko, na-practice ko na yan, i-apply na disiplinahin ng aking sarili. Halimbawa, pagka meron akong gustong gawin na hindi dapat gawin na parang iniisip ko ay medyo nakakasama. Talagang sinasabi ko sa sarili ko, parang kinakausap ko yung sarili ko, no, brother, huwag mong ituloy yan kasi hindi maganda. Ganon ang ginawa ko. Tinuturuan ko yung sarili ko, pinipigilan ko yung sarili ko na hindi ako makagawa ng hindi maganda at hindi ako makapagsalita ng yung mabigat na salita. Kaya yung pagka nagsalita ako, isipin ko muna kung ito ba ay masakit o hindi. Kasi yung sa akin talaga, palabiro talaga akong tao. Pero yung noon, talagang wala akong pigil sa pagbibiro. Pero sa ngayon na nakabalik na ako sa pananampalataya, iniisip ko na parang yung pinipigilan ko yung sarili ko na magbiro pa. Kasi maraming beses na akong nagbibiro na nasaktan yung iba. Kaya ang ginawa ko ngayon, talagang pinipigilan ko na yung sarili na magbiro kasi maraming biro sa atin na masakit na sa iba. Tapos yung mga pananalita natin na yung walang preno, salita tayo ng salita, ang dami natin sinasalita, hindi tayo nagpipreno.
Hindi natin alam na nasaktan na pala yung kinakausap natin. Dapat ito talaga ang i-apply sa ating buhay. At hanggang dito na lang yung aking mensahe na dapat meron tayong pagpipigil sa ating sarili. Hindi natin yung tawag doon, yung padalos-dalos tayo sa sa gagawin natin, sa salita natin. Kailangan pigilan natin na hindi tayo sabi ng hindi maganda. Dito lang nagtatapos. Magandang umaga ulit sa ating lahat. Isabat.